Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 17. Huling video ko from Rome. Kaya mixed feelings of super happy na babalik sa Pilipinas and also nostalgic to live the eternal city of Rome. Ang ebanghelyo natin is Luke 17:26 to 37. Sabi ng ebanghelyo, as it was in the days of Noah, so will be on the day the Son of Man comes. The people ate and drank, they took husbands and wives. But on the day Noah entered the ark, the flood came and destroyed them all. Just as it was in the days of Lot, people ate and drank, they bought and sold, planted and built. But on the day Lot left Sodom, God made fire and sulfur rain down from heaven, which destroyed them all. So will it be on the day the Son of Man is revealed. In other words, don't wait sa huling minuto para ayusin ang buhay mo, para makipag-ugnay sa Panginoon, para mabuhay bilang isang anak ng Diyos habang ginagawa yung common things of planting and building and getting married and attending a meeting and riding a jeep and going to the market. Ngayon na, sa gitna ng mga araw-araw na ginagawa, ngayon, don't wait. Don't wait for a day na darating ang Diyos dahil ang Diyos ay dumating na at ang kaharian ng Diyos ay naghahari na. At kailangan mabuhay tayo ngayon na as is every day kasama natin ang Diyos. Not only on Sundays. At if every day mamimit natin ang Panginoon, not only after we die, as if every day ang Panginoon ay hihingi sa ating ng sulit ng mga biyayang binigay sa ating not only after we die, as if every day ay langit o impyerno, dahil we live in a way na nagtatayo tayo ng langit dito sa lupa sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating kapitbahayan, sa ating katrabaho, or we build an impyerno dahil sa ating ugali, dahil sa ating pananalita, dahil sa ating pagiging madamot, etc., etc. Don't wait till the end. God is reigning already now. Live as if God is really reigning in your life right now. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news sa social media at gawin natin viral. Araw-araw ang salita ng Diyos. At kita-kita tayo muli sa Pilipinas. God bless.